kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Yuan Gang Murder Case. Taong 2014 nang i-air online ang reality series na Ultra Rich Asian Girls. Isa itong Canadian show tungkol sa buhay ng mga babaeng anak ng mayayamang Asian. Nakapokus ang first show sa 4 na ultra rich Chinese girls. Ngunit lumalabas na 3 sa mga participant ay hindi totoong mayaman at nagsinungaling lamang tungkol sa kanilang pinagmulan. At isa sa mga ito ay si Florence Zhao. My family and I moved to Canada when I was 14 years old. Mes parents voulaient que je sois trilingue, donc nous sommes installés à Montréal pour que je puisse apprendre le français. Si Florence ay pinanganak sa China noong 1987. Lumipat ang pamilya nito sa Canada noong siya ay 14 years old. Sa show, ipinapakita na galing si Florence sa mayamang pamilya. Parati nitong ibinabandera ang kanyang mga mamahaling damit, bagat alahas at ang magarbong lifestyle. Minsan na rin itong inimbitahan ng iba pang mga babae sa kanyang pribadong isla para sa bakasyon. Sa isang episode, nagkomento pa ito tungkol sa isang babae na nagsinungaling tungkol sa kanyang pinagmulan. They probably would appreciate you more for, if you're confident for who you really are, instead of trying to fool them all the time, to pretend to be someone you're not. Ayon kay Florence, dapat ay nagpakatotoo na lamang umanoong babae sa kung sino talaga ito. At sa huli ay nagpayo ito na sana'y iwasan na nito ang pagkukunwari. Ngunit ang katotohanan, gaya na nagsinungaling na babae, hindi rin nagmula sa mayamang pamilya si Florence. Ang Florence na nakikita sa show ay hindi si Florence sa totoong buhay. Ang pribadong isla ay hindi niya pagmamay-ari o ng kanyang mga magulang, kundi ng kanyang tiyuhin na si Yuan Gang. Si Yuan Gang ang sumuporta sa pamilyang Zhao sa loob ng maraming taon. Ang pera ni Florence para sa pag-aaral sa ibang bansa at ang ginagastos nito sa pagbili ng mga mamahaling bagay ay nagmula lahat kay Yuan Gang. Ginamit lamang ni Florence ang ari-arian ni Yuan Gang upang magkunwari na siya ay mayamang babae sa show. Noong 2001, dinala ni Zhao Li, ang ama ni Florence, ang kanyang pamilya sa Montreal at nagsimula ng kanilang bagong buhay bilang immigrants. Sa simula, naging maayos ang lahat at nagawa pang bumili ni Zhao ng bahay roon. Ngunit makalipas ang ilang taon, nakaranas ang kanilang pamilya ng financial crisis. Wala itong ibang naisip na paraan kundi lumapit kay Yuan Gang. Batid nito na si Yuan, isang successful businessman, ang tanging tao na makakatulong sa kanyang pamilya na makaahong muli. Si Yuan Gang ay pinsan ng asawa ni Zhao na si Licia. Bagamat hindi totoong magkadugo ang mga ito dahil ampon lamang si Licia. Si Yuan Gang ay pinanganak sa China noong 1973. Inilalarawan ito ng mga kakilala bilang bossy. Gayunpaman, bata pa lamang ay kinakitaan na ito ng galing at talento sa pagninegosyo. Sa murang edad, nakapagsimula ito ng negosyo sa minahan ng uling. At bandang 2005, umabot na sa tens of millions dollars ang mga ari-arian nito. Sa puntong yun, nagkaroon ito ng ideya na lumipat sa Canada. Taong 2007 nang mag-migrate ito roon. Mula noon, nag-invest si Yuan sa real estate at nagtayo ng agricultural company. Nakabili ito ng 7,500 hektaryang lupa, isang isla na nagkakahalaga ng $1.5 million, isang villa na nagkakahalaga ng $6 million at isang Tudor-style villa na nagkakahalaga ng 13 million sa Canadian dollar. Kalaunan, nakabili rin ito ng yate at nangolekta ng mamahaling sasakyan gaya ng Bentley at Rolls-Royce. Noon ay madalas mag-travel si Yuan sa Canada at China. Kaya naman naiiwan nito ang kanyang ari-arian sa Canada nang walang nagmamanage. Bilang solusyon, kinuha nito bilang tagapamahala ng kanyang kayamanan si Zhao Li. Taong 2010, lumipat si Zhao Li at ang kanyang pamilya mula Montreal patungong Vancouver. Doon na nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya nito. Ibinigay ni Yuan sa mga ito hindi lamang ang lahat ng kanilang pangangailangang pinansyal kundi pati na rin ang masaganang buhay. Pinatira ni Yuan ang pamilyang Zhao sa isang mansyon. Mayroon itong 10 kwarto, swimming pool at malawak na garden.
Binigyan nito ng trabaho si Zhao sa kanyang kumpanya at itinalaga ang misis nitong si Licia bilang kanyang chef. Nang mga panahong yon, umabot na sa 50 million USD ang kita ng kanyang kumpanya. Bilang tauhan, naambunan rin ito ang pamilyang Zhao mula sa pagpapasahod ng malaki. Samantala, upang maiwasan ng tax, iniregister ni Yuan Gang ang isa sa mga villa sa pangalan ni Zhao Li. Binilhan na rin ito ng Bentley car ang pamilya nito para magamit. Nakaregister rin ang sasakyan sa pangalan ni Zhao. Ngunit hindi doon nagtatapos ang tulong ni Yuan sa mga ito. Sinuportahan rin ito pati ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilyang Zhao at sinagot ang lahat ng gastos sa pag-aaral sa Italy ng pamangkin nitong si Florence. Noong 2013, pinautang ni Yuan Gang si Zhao Li ng 2 million Canadian dollar upang ipang-invest sa stock market. Ngunit sa kasamaang palad, nalugi si Zhao Li ng 1.8 million. Sa tulong ni Yuan, naranasan nitong gawin ang mga hobby ng kanyang boss gaya ng hunting, fishing at swimming. Hindi lamang natulungan ni Yuan Gang si Zhao Li na makaahon sa buhay, kundi binigyan nito ang kanyang pamilya na maginhawang pamumuhay hanggang sa huling hininga nito. Noong May 2, 2015, nagtungo si Yuan Gang sa bahay ni Zhao Li upang makipag-deal. Inusisa nito ang tungkol sa bagong imbensyon ni Zhao Li na isang gun rack para sa hunting. Matapos tingnan ng gun rack, sinabi ni Yuan Gang na maganda ito at maaari silang magtayo ng isang kumpanya ng gun rack. Nang pag-usapan ng tungkol sa magiging kitaan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Yuan at Zhao. Sinabi ni Yuan ang kumpanya ay makakapag-alok kay Zhao Li ng sweldo na $4,000 kada buwan. Bagay na ikinagulat naman ni Zhao. Para rito, 1/3 na kita ng kumpanya ang dapat mapasa kanya dahil kung tutuusin ay imbensyon niya ito. Bagamat para kay Yuan, simpleng imbensyon lamang ito na madaling gayahin ni Numan. Wala rin umanong kasiguraduhan kung kikita nga ba ito. Maya-maya pa, bigla na lamang nagsalita si Yuan ng mga katagang hindi nagustuhan ni Zhao. Sinabi nito na ibibigay niya lamang ang kalahati ng kita ng kumpanya sa isang kondisyon. Kung ipakakasal nito ang kanyang anak na si Florence sa kanya. Mababakas umano sa tono ng pananalita ni Yuan na hindi ito nagbibiro. Mariing sinalungat ni Zhao ang alok ni Yuan at iginiit na imposible ito dahil pamangkin niya si Florence. Subalit depensa ni Yuan, hindi ito issue dahil hindi naman sila totoong magkadugo nito. Noon ay nagsisimula ng makaramdam ng inis si Zhao sa mga pahayag ni Yuan. Sobrang mahal nito ang unika-iyang si Florence at kailanman ay hindi ito papayag sa gusto ni Yuan. Kaya naman tinapat nito si Yuan at pinagsabihan ukol sa kanyang pantasya. Bagamat bilang tugon, hinawakan ni Yuan si Zhao sa kwelyo ng damit. At tinanong siya nito kung kilala ba nito kung sino ang kanyang kausap, saka siya nito pinaliguan ng suntok sa mukha. Sa laki ni Yuan, walang nagawa si Zhao kundi takpan ng kanyang mukha at tanggapin ang mga suntok. Hanggang sa kunin nito ang martilyo sa flower bed at pinagbantaan si Yuan na huwag lumapit, sabay takbo sa garahe kung saan sinundan siya nito. Sa puntong yun, naalala ni Zhao ang baril na ginamit pang display sa kanyang imbensyon. Kinuha niya ito at itinuto kay Yuan upang takutin. Subalit tinawanan lamang siya nito at tinukso na hindi nito kayang mamaril. Dahil sa pinaghalong emosyon ng galit at panik, nabaril ni Zhao si Yuan ng isang beses. Sa takot na makabawi ito, binaril niya itong muli. At upang pagtakpan ng krimen, pinagputol-putol nito ang katawan ni Yuan sa 8 piraso. Ang bersyon ng storyang ito ay nagmula sa statement ni Zhao sa mga pulis. Ang tanging nakakaalam lamang ng totoong nangyari ay silang dalawa ni Yuan. May 2 nang tumawag sa 911 ang asawa ni Zhao Li. Nang dumating ang otoridad sa bahay, naghintay ang mga ito sa labas dahil hindi alam ng mga ito kung armado pa si Zhao. Bandang 3 AM, narinig ng mga ito ang tunog ng electric saw. Makalipas ang 1 oras, nagtimpla ito ng kape, saka pinatay ang ilaw sa kusina at umakyat sa taas upang matulog. 6:00 ng umaga, nagising si Zhao at nagluto ng almusal na noodles. Pilit nilang kinokontak ang cellphone nito ngunit hindi ito sumasagot. Naririnig ng mga ito ang ringtone mula sa bahay. Hanggang na mag-8:00 ng umaga, sinagot na nito ang tawag at saka sumuko ng mapayapa sa mga pulis. Inaresto si Zhao at nakulong.
Noong 2020, nasentensyahan lamang ito ng 10 years and 6 months sa pagkakakulong. Sa kasalukuyan, nakalaya na ito at nakabalik na sa kanyang normal na pamumuhay. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.